Magandang oras sa mga kababayan, mga kagulin boy. Tela stage play lamang o itong drama lamang ang nangyayaring shootout doon sa Senado noong kamakalawa ng gabi. At kahit na grade 1 ay alam na ito'y stage drama lamang na ginawa ng nadamay pa dito ang ang ilang tauhan ng Marines, pati kapulisan, kasi alam nila na walang kalaban, pero bakit nagpaputok sila? Dahil inutusan sila, meron silang script na sinusunod, at ang gumawa daw ng plano na ito na script na shootout kunwari para malihis ang atensyon ng mga NBI sa labas at magkaroon ng pagkataon na makasibat si Bato, makalabas sa Senado at tuluyan ng maglaho doon sa labas. Okay, kaya ito'y katawa-tawa kasi hindi acceptable ito. Nakakatawa ang Senado na pinaka-respetadong institusyon ay nagiging stage play or entablado lamang ng drama nitong mga talangka na senador na mga senator. Kaya para sa detalyadong balita, narito ang ating mga kaibigan sa The Bilyonaryo Channel. Tulfo, dahil sa nangyari naging katawa-tawa raw ang institusyon. Narito ang agenda report ni Joash Malimban. Tila staged lang para sa veteran journalist and political commentator na si Mon Tulfo ang nangyaring putukan sa Senado kagabi. Tingin niya, baka na ito ng bagong talagang Senate President na si Senator Alan Peter Cayetano. Isa sa mga dahilan, si Cayetano ayaw niyang umabot yung impeachment sa Senado. Para yung mga DDS to get the sympathy of the public and for the DDS to gather, to converge in So ito in the ngayon Senate. nangyari sa mga followers at ni Bato, itong mga loyalista ni Bato na mga DDS ay noong una akala nila na inatake ng gobyerno, na utos daw ni PBBM na atakihin ang loob ng Senado at kunin ng pwersahan si Bato, which is hindi totoo. Ito isang script lamang, mga kababayan. Ay walang iba kundi ang mga senators dyan. Si Cayetano, sabi ni Montolfo, si Cayetano ang utak niyan. At yung isang aktor na The Bad Boy, of course, ay kasama sa eksena. Siya yung nagpasakay kay Bato palabas eh. Si Cayetano yung nagsakay kay Bato papasok sa Senado para mahabol ni Bato yung butuhan ng pag-impeach kay Tito Sen. Kaya nahabol nga ni Bato, kaya natalo si Tito Sen at napatalsik. And then umupo si Cayetano, tuko, mahabang liig, Alan Peter Cayetano. Meron palang ambisyon na magiging na magiging Senate President. At kung sino man yung may ambisyon na maging Senate President, ay madali na lang yan magiging presidente. Kapag nawala yung Vice President, ang Senate President ang papalit eh. Halimbawa, natamaan ng bomba si PBBM. Joke lang yan ha. And then, papalit si BP Sara, pero natamaan din ng bomba galing Iran, si BP Sara. So, ang susunod na papalit yan ay yung Speaker of the House. Pero kapag natamaan din ng bomba galing ng China, ang Senate President. Kaya, malaking tsansa na magiging presidente. Kaya mayroong ambisyon tong tuko na to eh. Ngayon kagabi, mga kababayan, yung unang labas ng mga field reporter na video, putol lang yun, di ba? Kaya akala natin na talagang pinasok na ng NBI ang Senado at kinuha nila ng pwersahan si Bato, kaya nagkaputukan. Yun talaga ang unang inisip natin. Pero hindi pala. Gawa-gawa lang pala to ni Cayetano tuko. Yan nga yung na ang gumawa nito ay supporter ni Bato na mga DDS senator. Yan ang sabi ko kahapon
Which is yan naman talaga ang sabi rin na nitong mga Batikan na komentarista tulad ni Montulfo. Naku mga kababayan, pinagtawanan na nga tayo sa labas ng bansa dahil headline din ito doon sa mga vlogger sa labas ng bansa. Ginawa tayong laughing stock. Pinagtatawanan dahil ano bang klaseng Senado ito? Karalabas lang ng minority, gumawa kagad sila ng eksena, no? Para hindi matuloy yung pag-submit ng impeachment complaint galing Kongreso. So kunwari may kaguluhan na barilan. Ngayon, alam yan ng mga sundalo na nariyan. Alam yan ng na-assign dyan ng mga Marines, na mga kapulisan. Alam nila na scripted lang yan na baril-barilan. Kasi wala naman talaga silang binaril. At meron silang isang fall guy, yung driver daw ng NBI, which is hindi yon regular driver ng NBI, kundi parang ano lang, part-time driver ng NBI. Baka napulot ni Cayetano yon at binigyan siguro ng 100,000. O sige, ito ang gawin mo. Bali ikaw yung gunman at susurinder ka. Parang ganun eh. Bakit hindi binaril? Sa totoo lang, kung talagang may nagkipagbarilan dyan na NBI, may tatamaan talaga kung NBI, di ba? Mga kabayan. At saka hindi lulusob dyan ng NBI kung walang permiso sa Senado. At itong papel galing ng Supreme Court at ng Justice Department. Okay, balik tayo kay Montulfo sa kanyang magandang komento dito sa pagtakas ni Bato dahil doon sa shootout daw nagawa-gawa lamang. Questionable rin anya ang naging parte ni Acting Senate Sergeant at Arms Mau Aplaska, lalo na't kaklas raw ito ni Senator Bato de la Rosa sa Philippine Military Academy. Si de la Rosa rin daw mismo ang nagbigay ng suhestyon na si Aplaska ang gawing Sergeant at Arms matapos magbitiw sa pwesto ni retired Major General Edgardo Rene Samonte noong Lunes. Suspetsya niya, prinotektahan at tinulungan ni Aplaska ang senador sa umano'y staged chaos sa Senado. Ayon kay Tulfo, parte ito ng umano'y isang destabilization plot laban sa Marcos Jr. administration. Kaya para sa kanya, ang bagong liderato ng Senado ang dapat sisihin sa nangyaring gulo. Kung ako'y PBBM, grabe naman ang paglapastangan yan sa Senado. Ginawang intablado, di ba? At may mga tama pa ng baril yung mga bintana, may butas-butas eh. Tsaka pinagtatakan ng mga doon, mga reporter, bakit ang tama ng mga bala ay hindi kasing taas o hindi align sa height sa tangkad ng tao. Bakit yung binaril mga kisame, mga bintana na ang taas-taas? Ibig sabihin ay talagang stage play lang siya. Wala talagang binaril na tao. Yung driver ng NBI ay driver lang yon, wala namang baril yon, di ba? Kaya grabe talaga itong mga DDS senator. Mga senator pa, DDS pa. Grabe ang dumi ng laro nila sa politika, no? Marumi, sobrang marumi. Kaya itong puting tuko dito na mahabang liig na parang giraffe. Alan Peter Cayetano ay may karma din ito. Darating din ang araw nito, mga kababayan. Sinabi ko sa inyo, may darating dyan na karma. Dahil pati yung mga minority, siniraan pa na umuwi daw. Siyempre, umuwi sila kasi tapos na ang caucus. Tapos na yung kanilang session. Nagsiuwian. Ngayon, ang tanong, bakit nagpaiwan ang majority ng mga DDS? Dahil meron silang gagawing drama. Di ba? Itong shootout daw na siguro ang direktor nito si Robin. Kasi nakita si Robin dyan ng mga reporters, nakaganon naka-thumbs up. Nung pagkatapos magbihis ng mga bulletproof ng mga doon ng mga plain clothes na mga sergeant at arms ba yun? Pagkatapos magbihis ng ng mga bulletproof ay dumaan si Robin Padilla at naka-thumbs up sa kanila, nakaganon. Ibig sabihin okay na ang acting, di ba mga kababayan? So ganun
Bakit nagaganon siya? Wala namang nabaril doon. Tapos yung mga kinakasa-kasa pa yung mga baril, di ba? Yung mga Marines. Akala natin talagang bakbakan. At inimbita pa nila yung mga reporters, hindi pinauwi para talaga makuhaan yung eksena at kakalat ito at akalain ng mga DDS na inatake na ang Senado. Grabe naman. Super marami ang nagsasabi bravo for the Netflix kind of script ni Cayetano Tuco. Okay, balik tayo kay Montolfo. Di ba pa pang nakapasok si Bato? Di ba pa pang nakapasok si Bato? Saan siya sumakay? Sa kotse ni Cayetano? Inamin yata ni Senate President Alan. Mismo. In other words, all the while, tinatago niya si Bato. Sa press con kanina, sinabi ni na NBI Director Melvin Matibag at PNP Chief Jose Melencio Nartates Jr. Okay, dapat talaga iimbestigahan na ang posibilidad kasuhan na kung sino man stage ang ng nangyaring utak niyan. putukan sa Senado. Madali lang naman ituro ang utak niyan eh. Ang utak niyan ay kung sinong matalino diyan sa mga senator na nandyan, headed by Peter Tuco, Alan Cayetano. Sino bang matalino diyan? Si Marcolita, talino-talinuhan lang yan, dinadaan lang sa pasigaw-sigaw at dilat-dilat ng mata na mukhang di ba? Mukhang pitbull eh. Tapos itong si Cayetano, ito yung nagdunong-dunungan talaga na kahit fourth tweed, hindi niya alam yung kahulugan ng fourth tweed eh. Yung fourth tweed sa sa impeachment ni BP Sara na word ay iba ang kanyang kahulugan. Grabe mga kababayan. Kaya kakahiya. Dapat nga malaman talaga sinong nagpakana nito. Dapat wala ng lahat na sila diyan na mga senator kakasuhan. Kasi nag-anuhan sila eh. Nung gabi na yun, kanya-kanya silang gawa ng kanilang mga sariling video, di ba, na in-upload nila para kakalat ito sa kanilang mga supporters na parang na-hostage sila doon at ang pagbintangan ng nangyari ay si PBBM. Parang ganun yung gustong mangyari nila eh. Pero nakalusot na si Bato. Dahil doon, nagkagulo, hindi na malaya na nakalusot na si Bato sakay sa sasakyan ni Robin Padilla. At hinatid sa airport yata si Bato kasi namataan na nandun si Robin Padilla sa Niloy International Airport alas 4 ng madaling araw. Okay, tapusin na natin ang ulat courtesy ng Bilyonaryo Channel. Ayon kay Tulfo, tila laughingstock sa buong mundo ngayon ang isa sa mga dapat ay pinakakagalang-galang na institusyon sa buong Pilipinas. Para sa agenda, Joash Malimban, Bilyonaryo News Channel. Para sa video na ginawa natin ng reaction. Ako'y magpapasalamat sa lahat ng nanonood ngayon at sa mga nag-subscribe. Malaking tulong ang inyong subscription sa ating channel. Hanggang sa muli, paalam at ingat.